Good day Philippines and good day all over the world. Samantay lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At samantay lupalop ng kontinente, Miguel Abjarot, this is Kuya SMB Vlog. Ngayon ating pag-usapan, Daddy Frankie, maraming galit ng mga supporters. Ang ilan ni sponsor dahil pinayagan niya ito na sa labas-pasok si Ate Ansing. Bago natin ipagpatuloy, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Kung may mga reaction kayo, opinion regarding po dos ganung sitwasyon na maraming ayaw sa paglabas-pasok ni Ansing sa bahay ni Kuya Oliver, please comment section below. Dahil alam naman natin mga Karis Frankie na pinayagan ni Daddy Frankie si Ansing, si JJ labas-pasok sa bahay ni Kuya Oliver kahit papano makatulong man lang sila nito. Kahit kung ating pagbubusisiin, pagsusumahin, magpamilya lang talaga ang makatulong kay Oliver punto por punto. Alam naman natin mangyayari mga ka-idol, so alam na rin natin yung attitude ni Ansing. Yung iba nagagalit, baka samantalahin lang at utu-utuhin si Oliver ni Ansing. Sabi pa nga ng karamihan, mas maganda, Daddy Frankie, kung si Gigi nilang ang humawak kay Oliver. Hindi, sabi pa nga ng iba, nasanay na kami, na-immune na kami. Kung si Ansing ang hahawak kay Oliver, nako, lahat na lang siguro kukunin sa loob ng bahay ni Oliver. According pa dito ni Arlene, ikaw Ansing, kung talagang bukal sa loob mo ang tulungan si Kuya Oliver, huwag kang humingi ng kapalit sa tulong mo. Kailangan bukal sa loob mo ang tulungan ang kapatid mo. According to Arlene Maningat, lahat kayong magkakapatid magtulungan. Kayo dapat. Noon napabayaan nyo, ngayon naman siguro tulungan nyo na si Kuya Oliver. God bless Daddy Frankie, according to Arlene Maningat. So alam naman natin mga kaidol noon, nagtatrabaho si Ansing kay Oliver. May kakibat na pira mga kaidol punto por punto. What I mean, humihingi po siya ng kapalit kay Daddy Frankie ng kanyang pagserbisyo kay Oliver. Siguro ngayon, kasi however, lalong-lalo na kung ma-turn over yung bahay ni Oliver, kay Oliver, na si Kuya GJ, Kuya Daddy Frankie is hindi din araw-araw pupunta dyan. Siguro pupunta na lang si Sir Daddy Frankie sa pamamahin ni Oliver or even kay Oliver para ma-monitor or follow-up check-up nito punto por punto. Ganun lang po doon mga ka-idol ang ni Kuya SMB dito ngayon mga ka-idol. So ang iba naman, marami nagpapasalamat na natapos na rin ang bahay ni Oliver kahit maraming mga malas na nangyari. Maraming issue ang nangyari. Maraming krimen ang nangyari. Kaya nga iba nag-compliment, sabi ni Jus Gregorio, sobrang ganda ng bahay ni Kuya Oliver, kahit sana sinlaki ng terrace lang, magkaroon ako ng sariling bahay. God bless Daddy Frankie, Jus Gregorio. Ganun lang po dun mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB mga ka-idol. Kasi alam naman natin na hindi kung matapos na si Daddy Frankie sa pagpagawa ng bahay ni Oliver, lilipat na siguro ito sa ibang tao na dapat mas tulungan pa. Again, ulitin ko, pupunta na lang siguro si Daddy Frankie sa pamahin ni Oliver for follow-up check-up, kung ano naman na makakatulong na makarecover si Oliver punto por punto. And of course, mega love shoutout all supporters mula sa USA, Australia, Cyprus, at sa mga kayong lupalop ng bansa, mega love shoutout po sa inyo. Lalong-lalong na sa mga nagmamahal kay Kuya SCB na malaom-laom. Oyage, maraming salamat. And of course, according naman doon
dito tayo mga ka-idol, according naman sa mga siguraduhin lang lalabas para umuwi sa kanilang bahay. Sabi ni Lilian Teti, walang tatayangin, it means may kukunin kahit ano pa dahil kay at para kay Oliver lang. Lahat ng yan. Dapat talaga may CCTV. Si Domlin walang tiwala kay Ansing. May CCTV pa para monitor ika nga ni Oliver ang kanyang pagkain kasi baka nakawin daw ni Ansing. Tingnan lang natin mga kinikilos sa sinasabi ni Ansing hanggang hindi nagbabago si Ansing. Wala talaga magtitiwala sa kanya according to Lilian T. One like. Miguel, shoutout. Ganun po mga ka-idol ganun po mga ka-idol yung point ng ibang mga supporters. So alam naman natin mga ka-idol anong dahilan kung bakit gumagawa lang sila ni Frankie ng way paano matulungan at maging magaan ang daily routine ni Oliver. Kung yun ang kanyang desisyon na magtulungan na lang si Gigi tsaka si Gigi tsaka si Ansing sa pag-aalaga kay Oliver. Ganon lang po doon. Ang ano lang naman karamihan, sana si Ansing kung magtrabaho siya o kung magtulong kay Oliver, sana walang kaakibat na salapi. Wag niya sanayin noon. Lahat na lang ng mga ginagawa niyang tulong kay Oliver, humihingi ng salapi kay Daddy Frankie. Kaya po mga ka-idol, yung mga nagre-react po ng mga ilan-ilan na mga supporters. Sabi pa nga ni Jermelina Reliera, wala nang pagbabago ang ugali ni Ansing. Nanalaitay na sa ugat niya ang kasinungalingan, attitude niya na yan. Maliban na lang kung magdadrama na naman. Magdadrama na naman yan para makuha naman ang loob ni Daddy Frankie. Tama mga maraming yung tulong kay Ansing. Abuso na siya at sana huwag naman ilabas masok sa bahay ni Oliver at dapat mabakuran talaga ang buong bahay at may susi ang bahay dahil talaga walang pagkatiwala, hindi pagkatiwalaan si Ansing punto por punto according to Jermelina Reliera. So ulit tayo mga kadadis Frankie, mag-try ulit tayo magtiwala kay Ansing. Malay natin kung magbago na. Mali magbago na si Ansing. Siyempre nakita na, wow, my brother's house is colorful. Wow. Tapos labas-pasok siya doon. Magbigay tayo ng second chance kay Ansing. Kahit gano'n ugali ni Ansing, siyempre tao yan. Tsaka kapatid ni Oliver. So alam naman natin na si Daddy Frank umaasa lang sa mga kapatid ni Oliver para mamonito at mabantay si Oliver punto por punto. Kasi alam naman natin, gumabay lang si Daddy Frankie sa pagtulong kay Oliver punto por punto para may ayos ito ng maayos. May ayos at mabuhay si Oliver sa balang arang patas. Dito sa ibabaw ng mundo. Sana wag niyong masamain kung ano man ang mga plano ni Daddy Frankie kasi ang plano ni Daddy Frankie ikakabuti po yun kay Oliver. Hindi kakabuti kay Ansing. Ganon lang po. Kasi si Daddy Frankie, nandyan yan siya sa pamilya ni Oliver para kay Oliver, hindi para kay JJ, hindi para kay Ansing. Swerte lang kasi nasasali din sila minsan sa mga sponsor, nagbibigay-bigay din sa kanila punto por punto. Ganon lang po dun mga ka-idol. Kasi si Daddy Frankie ginagawa niya kung anong dapat at karapat-dapat para mapatuloy ang normal na buhay ni Oliver punto por punto. Sabi ko pa nga noon, sana mas better kung mag-asawa na lang si Oliver. Kasi mahalaking tulong po yan. Malaking tulong po yan para kay Oliver. Kahit pa paano, na-instead busy si Ansing, busy si JJ, may asawa na magagabay, di ba? Na malaom-laom. Ganon lang po dun mga ka-idol. Kasi hindi natin hawak ang isipan ni Ansing. Baka ngayon lang yung nagsabi. But the end of the day, iiwan niya si Oliver dahil kung hindi magbibigay si Daddy Frankie ng kwarta. Lalong hindi magbibigay si Daddy ng perak sa kanya. Baka balang araw nakawin ni Ansing ang baboy ni Oliver. Baka sabihin,
Hoy Oliver, yung pagbabanti ko sa iyo walang bayad, kaya baboy ang aking kukunin. Agay talaga. O baboy ni Oliver madadali. Sabay sa kanyang pag-aalaga kay Oliver. According to Eva Franco, kaya nga po galit-galitan kunuhay si Daddy Frank kay Avatar dahil sa pagnanakaw ng hollow blocks. Ngayon, labas-pasok sa bahay ni Oliver at di matiis ni Daddy Frankie na kausapin kakaiba talaga si Avatar. Si Daddy Frankie ang sumira sa totoo lang lahat ng mga sinasabi mo, Kuya SMB. According to Eva Franco. So again mga ka-idol, nandun yung point na minsan sa supporter sa atin lahat, noon galit tayo kay NC sa kanyang pinapakitang attitude. Ngayon ang point ni Daddy Frank kasi wala eh. Kung turnover na ang bahay, sino mag-aalaga? Alam pa naman isa magtumayo ng bahay doon si Oliver sa lupa nila. Dadalhin ni Daddy Frank si Oliver sa pamamahay ni Daddy Frankie. So ang gusto kasi ni Daddy Frankie, na kapag iwan ko si Oliver sa pamamahay niya, may bahay na, lahat-lahat nandiyon na, alagaan niyo, bahala na kayo magkakapatid, paano alagaan ni si Oliver. At importante, naibigay ko na ang tulong, naibigay ko ang obligasyon ko bilang bayani na sa mga taong mas nangangailangan ng tulong. Yung ganun. Kasi, dito nangyayari, kung iaasa na lang lahat, baka nasanayan ni Ansing, na baka sabi niya si mag-aalaga kay Oliver, tulong-tulong sila, tapos the end of the day, manghingi ng tulong doon kay Daddy Frankie. Wag naman. Sana hindi mangyari, hindi humantong ng ganito, ng ganun mga ka-Daddy Frankie, yung point ni Kuya SMB. Kasi again, ulitin ko po, si Daddy Frankie ay gumagawa ng paraan, hakbang, upang matulungan si Oliver punto por punto, alang-alang na maging maayos ito sa journey ng kanyang pangaraw-araw, kahit isang tao or dalawang tao mag-alternate sa pag-assist sa kanya punto por punto. Siguro si Oliver hindi naman siguro pabigat kasi kunutusan marunong din naman. Huwag masyadong pahirapan, huwag masyadong mapagurin. Kasi baka naman umatake ang kanyang asma. Mahirap na. So yun po, so malaki alam mo sa mga kulong, malaking tulong na po yan para kay JJ. At kung yung baboy na yan ang binigay ng ating mga mga sponsors, malaking tulong na rin po yan kay Oliver at kay JJ. Lalo kay Oliver na libangan man lang pang-araw-araw. Masarap kaya masarap kaya magkaroon ng farm. May baboy yan, may itikan, may kabayuan, may kakarabuan, di ba? Ganun po mga ka-idol, masarap kaya mabuhay dito sa probinsya na ganun yung paligid mo. Mga gulay yan, di ba? Kung ako sa iyo, tuturuan niyo si Oliver paano magtanim ng gulay. Kahit paano may libangan siya. Pang-araw-araw magtanim ng gulay, may babuyan, tapos may kalabaw, di ba? Agay na malaking impact po yan. At least, malilibang si Oliver sa kanyang pang-araw-araw. Malaking tulong po yan, mga bisponso. Kaya kung sino man po ang galit dyan kay Ansing sa ngayon, alam naman tayong lahat galit sa kanyang ginagawa. Ngayon, magbigay po tayo ng second chance sa kanya na we wish na magbago siya. Kasi baka nasanay si Ansing na ako anong mga dating nasanayan na noon, na after niya pagtatrabaho, pag-aalaga kay Oliver, papag-check up, humihingi siya ng pera. Ang dinadahilan niya, may gawain ako doon Daddy Frankie dahil sa sinabi mo, pumunta ako dito. Kaya kung humihingi si Ansing sa pera ni Oliver ni Daddy Frankie, wala, si Daddy Frankie, hindi makapagsabing hindi. Diba? Ganun po yung point. Mga ka-idol. Kahit kung mababasa man natin na si Daddy Frankie oras sa salita daw hindi sinusunod ang kanyang mga sinasabi daw noon na bawal si Ansing. Noon lang pumakahid kasi naiinis si Daddy Frankie. Noon lang po siya nagsabi na kung gusto ko ituloy ang bahay ni Oliver, wag ka muna magpakita sa akin kasi naiinis ako sa kagandahan mo, Ansing. Ngayon po nag-usap sila ngayon na medyo okay na, nagkakausap sila, lalong nangyari kanila okray ni Ansing, yun na lang ang ginawa ni Daddy Frankie, that it is the best way para mapangalagaan natin ng maayos si Oliver sa tulong ng kanyang mga kapatid. Kasi not all the time na dito po ako kay Oliver, hindi sama doon sa shelter na everyday na monitor niya. Alright, ngayon nasa pamamahay na si Oliver, turn over na si Oliver sa pamilya, bahala na po doon ng pamilya.
Alright? Ganun lang po yung point ni Daddy Frankie. Na kahit wala siya diyan sa side ni Oliver, nandiyan si JJ at saka si Ans mag-monitor sa kanya. Ganun lang po dun. Hindi naman ipapabayaan ni Daddy Frankie si Oliver. Dahil hanggat hindi pa yan nakaka-recover, punto por punto. Ganun lang po dun. Tsaka huwag yung bigyan ng masamang kahulugan kung anong mga plano ni Daddy Frankie. Kasi si Daddy Frankie, ulitin ko, gumagawa lang yan ng way na mapapaayos si Oliver. Nandiyan si Daddy Frankie for Oliver, not for Ansing, not for JJ, kasi may sarili na sila kanyang-kanyang pamilya. Alright? Ganun lang po dun mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB. Kasi ang iba dyan, galit kay Daddy Frankie. Wag ganun. Kung pagtulong ang nasa isipan po ninyo, yun ang targetin nyo. Yung pamaraan, yung way, yung magiging estado ng tinutulungan Daddy Frankie. Kaya pwede rin kayo gumawa ng reaction po din, opinion, kung anong dapat gawin na mapanatili na tuloy-tuloy na ang paggaling ni Oliver. Huwag nyong laging na yung mga ginagawa, baka nakawan, mga negative, baka alispustahin lang, baka kung humigop si Oliver ng sabaw, hihigop rin si Ansing. Susuyop si Oliver ng sabaw ng niyog, susuyop din si Ansing. Normal lang po yun. Lalo kung lalong-lalo na kung si Ansing talagang nagluluto pagkain ni Oliver, ganun. Ganun lang po dun. Huwag natin huwag natin ipagramot. Kasi kahit ganyan si Ansing, tao din yan. Huwag ipagramot ng blessing. Bigyan uli natin si Ansing ng second chance. Pero kung hindi magbabago, kayo na po bahala. Kung anong sako ipapasok nyo si Ansing. Just lang. Ganun lang po dun, Kasi huwag mo yung kontrahin si Daddy Frank. Kasi ginagawa lang ni Daddy Frank ang way niya. Para alang-alang ikakaayos ni Oliver. Kung para sa inyo si Ansing mahala sa buhay ni Oliver, nasa inyo na po yun. Again uli, ito lang masasabi ko doon, bigyan nyo ng second chance. Kasi kung hindi talaga magbago, dito lang kay Oliver si Ansing. Ang lang Daddy Frank, kasi si JJ lagi nasa trabaho, hindi siya lagi nasa bahay. Alright? As construction, kung ano man ang trabaho ni JJ. Yun na po ang point doon ni Kuya SMB. Why na nandun yung assistant ni JJ si Ansing, mag-aalaga kay Oliver, sapat na po yun. Wag lang maggumawa na lahat. Example, makita ba turnover na, di ba, maganda na, colorful ng bahay, blah, blah. Hindi may iwasan magbibigay ng mga sponsors. So again, ulitin ko, sana naman kung ano man mga regalo ng mga sponsor kay Oliver, wag mong kunin at ilipat sa bahay mo, Baka kunin mo Okay lang sana kung Kuya S, may rebulto si SMB doon kay bahay ni Oliver, nakaganon. Tapos nakasemento, okay yun. Ano yun rebulto na to. Rebulto yan ng unggoy ng Australia. Agay talaga ba? Anyway, ganun lang po dun mga ka-idol. Wag na kayong mainis kay Ansing. Bigyan natin ng second chance. Kasi alam naman natin pagalit tayo. Walay natin kung magbago. Lahat ng tao may pagbaba. Kahit nga yung mga non-living things, yung mga bato, yung mga anak, nagbabago yan dahil sa, siyempre, gumagalaw ang mundo. Naglilipat-lipat. Yung ganon. However, yung mga may buhay. Katulad natin. Na lahat may pagbabago. Ma-figure man yan, ma-physical appearance man may pagbabago. However, sa isip ng tao, hindi magbago. Malay natin, kung magbago si Ansing na malaom-laom. Yan, maraming salamat mga kadas. Ito lang muna ang ating premiere ngayon. Sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. Alas, mayroon akong bagong ginawang channel, mga ka-idol, Tia SMB channel. Sa mga tunay at nagmamahal, malasakit, sa mga sponsor Daddy Frankie channel po natin yung punto por punto. Maraming salamat again. And then don't forget to thumbs up ng ating live and share and like na rin po. Magkaisa, magtulungan para maging sulit at pulido kay Daddy Frankie Community. Hanggang sa muli na lang po mga Daddy Frankie. I love you all. Sana acceptance is a very best. Bigyan ng second chance is a very best. Kung hindi makikita natin na hindi talaga magbago si Ansing, wala tayong magagawa. So, ang magagawa na lang dyan,
i-distance si Oliver at hindi na papasukin si Ansing sa pamahay ni Oliver. Gawin talaga. Total nandun naman si JJ. Alright? So, ganun na lang po dun kung hindi talaga magbago si Ansing. Alright? Anyway, hanggang sa muli na lang gan. This is Kuya SMB para sigurado punto por punto, pack na pack, and full na full. May love shoutout, Tita Honey, ng USA. God bless, mabuhay po kayong lahat. Love you all. And of course, all my supporters, all sa mga taong natutuwa kay Kuya SMB na malaom-laom. Maraming salamat po. Kahit kulang ang ating ngipin ngayon, importante, ngumingiti pa rin ang buo. Agad talaga. Hindi man kulang man ang ngipin, pero ngiti pa rin ni SMB buong buo. Sagad. Alam niyo ba ang sagad, ha? Binibigyan naman ng kahulugan ng sagad. Sagad sa kibuturan ng aking kaluluwa, ang aking kaligayahan. Na everyday kayong aking kasama dito sa social media. Pak na pak. Diba? Ayan, maraming salamat. God bless. Amo ito. Mabuhay tayong lahat. Love you all.